marami pa raw gustong kumalas sa alyansa ni Junior. Baka hindi na nila masikmura ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. 11 na lang sila dahil kumalas na si Mangga. Sino ba ang susunod sa kanya? Ito may mga pangalang binanggit na. Sino-sino ba sila? Ito, panoorin natin. Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawas alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon, ha? Mukhang marami pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin, mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pagka-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days baka kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. pero Paano na ang may 12-0 niyan? ito, Baka may maipapalit sila dyan. No. Sino yun? Una, Senador Pia Cayetano. Maintindihan Maintindihan mo. yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Oo. Yung Na Alan talagang Cayetano super naman. supporter. Oo, supporter. Oo. So, understandable. Kinakanta-kanta ko pa naman yun. No? Alin? Yung Pia Cayetano. Hindi mo pwedeng Dante Marcoleta. Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan eh. Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang. Ano kinakanta? May LSS eh, yung lasong syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang simang kampante kay Dante. Ayun, ayun dapat. Number 38 sa balota. Ayoko na nung Pia kayo tanong. Ano yan? Dante na. Ay, ano sa, ganun ba? Sino pa yung isa? Yung pangalawa. Isa pa lang nabanggit mo eh. Eto naman. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hindi maganda yung ginawa. Maganda yung ginawa. Okay. Nag-umpisa sa tatay. Tatay, Oo. asawa, Anak. Oh. Ito, anak din. Oo. Kami- Tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Tapos ngayon. Eto na. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Ha? Oo, hindi pa naman. Ito yung sinasabi lang ng iba. Kumbaga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Ito si Congresswoman Camille Villar. Pero ako, knowing Villar, kayang sumolo niyan. Kaya. Sa bagay. Kayang Kaya. sumolo niyan. May ano yan eh. May sariling makinarya Yes, na. tsaka may resources yan. Kung Totoo yan. pag-uusapan may resources. At saka kung sa tingin ko ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa Oo. ang alyansa, Malamang baka eh, bumitaw magkalasan talaga. nga yung iba. Hindi, kasi, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, tama ba, Nationalista Party? Oo, NP. Oo, NP yan eh. oo. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. Eh di, hakatakin na yun. At siyempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya Oo nga. Manny Villar at saka Cynthia Villar. Sa funding, ano? Kung ang pag-uusapan ay funding, Oo nga, oo hindi ko na sasabihin kung sino. Alamin na lang. Kung Sino, sino yung sino NP? sa tatlo ng miyembro dyan ang kapartido nila sa NP rin. Naku po. Yun lang naman ang, sana, mali tayo. No? Jen, ipinagmalaki pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Na? Doon sa unang-una nilang campaign sortie, ha? Yung sa Ilocos Norte. Sabi niya, tayo lang. Oh. Ang partido na nakabuo ng kompleto, 12 tayo. Pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin nila, Hindi, hindi kompleto totoo. naman. 11. 11 na lang kompleto. Kompletong 11. Meron ba tayong video nun? Pero gaya lang, mukhang hindi naman inihanda eh. Ganun ba? Pero nakita natin. Pero natandaan mo yun, di ba? Oo. Yung pabulol-bulol pa nga eh, di ba? Hindi, sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok yung mga yung tao na yan. Oo. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili ng suka eh. Yun. Doon nagsimula yung mapabili ng suka. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Oo. Ganun talaga. Ha? Nako. Ang isa sa naaawa ko dyan ngayon, naipit na ipit. Alam mo kung sino? Sino? Senator Francis Tolentino. Oo nga, Di ba? oo, Alam mo na, sa Sentor, kasama sa palatuntunan niya. Wala tayong masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement nakita kong pinost niya ay mali ang ginawa ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, huli man, no? At nandoon na kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, still hindi pa rin huhuli kung kikilos yung mga tao at sasabihin ng totoo. No? Especially ito pong ating mga mababatas na tindigan kung ano man yung tama. No? Kasi bihira na ata sa ating lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun nga. Di ba? So ngayon, unti-unti na,
Oh, marami kasing sa online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang Super Ate? Samantala, nung nandoon sa Villamor, dapat lumabas na. At nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko, doon sa gate na yun, kapag si Super Ate ang nagpumilit pumasok, hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis doon. Di ba? At sa huli naman daw, tama yun, Kuya Benny, sa huli naman daw, sa hearing, may dapat niya, nagsampa siya ng kaso sa mga gumawa. Kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labag sa batas, abay dapat niya, kinasuhan niya bilang chairman ng Hindi Senate pa yata Committee on tapos Foreign na Relations. bang hearing? Tapos na? Magpapatawag para uli, kung meron pa silang maimbitahan. Well, dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilalang senador na investigasyon lang eh. Oo. Matapos imbestigahan, inimbestigahan na. Oo. O yun, naimbestigahan na. Wala nang nangyari. Naimbestigahan na. Investiga. Alam mo na yun, di ba? So, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagkaarigluhan o ano, di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Ayun. Yun. So, yung pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Lagi natin titingnan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Ayan, Yan, opo. di ba? Ngayon ho, nakita natin na nagsalita na ho ang Super Ate at nakita natin kumikilos. Well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating Super Ate na paniniwalang meron ngang mali sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. So doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang or totoo naman, nasa taong bayan po yan para ho i-analyze yung bawat action na gagawin nila. Totoo. Yan. Totoo. Nakita ko na yung post ng Senador Francis Tolentino. Sa isang panayam pala ito sa kanya, ang sabi niya, naniniwala siya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas at yung nilitis. Ayan, tama. Dito dapat sa Pilipinas, nilitis yung kanyang kaso. Sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may tanong ako. Oo. Kung manindigan ang ICC dito sa ginawa nila, Oo. na mali naman, kanino naman tayo magsusumbong? Mukhang ganun na nga nangyayari, Kuya Ben. Ako sa sitwasyong ito, nakikita natin na mukhang paninindigan na ng ICC. Hawak na nila. Maliban na lamang kung merong mga petisyon ngayon na pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung mapagbibigyan nila yon. Hindi yun ang punto. Ang punto ko is, sakaling ang ICC ang nagmalabi sa kanyang kapangyarihan, na wala naman silang, hindi naman nila saklaw ang ating pong bansa, saan tayo magsusumbong? Tulpo. Kaya tulpo. Disgrasya. Huli. Na ito ito tinatanong mga nasa online mga netizen. Oh. Magsalita nga kayo. Yung mga tulpo. Ano posisyon nyo dito? Wala. Diba? Makamahirap muna ngayon. Tahimik nga daw sila, muna sila tahimik sa issue na ito. Medyo Kasi si Erwin nasa Alyansa. Yun pa. Di ba? At si Kuya Rapi naman. Alam mo naman medyo nakikiramdam din ko yan. Yun, ang sitwasyon natin. Kaya ako, pinaka-safe, no talk, no mistakes na dyan. So, usapin na yan. So, wala. Diba? Kung ako isang politiko. Tameme. Tameme. Tama yung sinasabi ng mga nasa social media. Tameme. Oo naman. Ako sabihin, aminin ko na, opo, tamemi ako sa issue na ako politiko. Ina-analyze ko pa kasi, inaaral ko pa ang sitwasyon. Ayaw ko. Mukhang palubog na ang barko nila. Napansin nyo ba? Ito, yung malakas sa kanila. Aminado tayo, may malakas sa kanila. Tulpo. Number 1 yan na itong nakaraan. Ngayon, sino yung number 1 sa mga lumalabas ngayon na survey sa senatorial slate? Si Bongo. Lilipas ng ilang buwan yan at mag-e-eleksyon na. 'Di ba? Nakikita niyo po yung resulta. Ito, resulta po kasi ito sa ginawa nilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nako, wala na si Amy Marcos sa Alyansa. Bali-balita, may kakalas pa. Ano yung balita na may papalit sa kanila? Kasi pinagyayabang po ni Junior na sila po yung kumpleto. 12. Ang sabi pa nga, mag 12-0. Paano yan mag 12-0 kung hindi na sila 12? Siyempre, pinangako mo yun. Baka naman, hindi magaya sa 20 petot na bigas yan. Na pinagyabang mo na magiging 12-0 yan. Kasi malakas kayo dyan. Paano mag 12-0 kung hindi naman kayo 12? Pwede. May papalit. Sino kaya? May idea ba kayo? May balibalita tayo, may kinakausap na dalawa. Kung dalawa ang pwedeng pumalit, baka may isa pa na kakalas dyan. Pero importante, ang Duterte team, solid. Karamihan po, halos lahat ngayon na nakakausap po natin, na interview ng mga Duterte supporters,
straight vote sila sa senatorial candidate ng mga Duterte. Solid yun. Malakas yun kasi hindi nagliligaw-ligaw. Ito, nagkagugulo-gulo na sila. 12 sila. Nabawasan na. Ano na? Merong mga naiipit dyan sa isyo na kung saan ay mukhang solid ba? Ganito kasi yan pagdating sa politics eh. Kung sino yung nakaupo, kung kaya mong pumanig doon, kasi sila yung nakaupo, di ba? Pero kung nakikita mo naman na alanganin ka dahil sa nakikita nating lumabas ngayon na mga kababayan po natin, ibig sabihin po niyan, pag lumabas, nakita nilang lumabas na libo-libo, pakabutin pa ng milyon, lahat-lahat na lumabas, kakabahan ka na talaga. Kasi sigurado na hindi ka iboboto kung nandyan ka sa alyansa ni Junior. Kasi galit nga sila. Yung mga lumabas ngayon na nananawagan sa gobyerno, kakabahan ka talaga. Kung ikaw may nakita din naman na mali dyan sa grupo mo, alanganin talaga. Di ba? Kaya, abangan natin, may panahon pa para umatras sila sa alyansa. Pero kung kayo ang tatanungin, yung mga, kung sakali madagdagan pa na kumalas dyan, ayon sa nabanggit na mga pangalan dito sa Net25, na posible nang kumalas itong mga taong to, susuportahan nyo na ba pag kumalas sila? Pwedeng tactics yan sa politika. Kasi ang sabi nila dito sa pagkalas ni Amy Marcos, ayaw pa rin nila. Marcos pa rin yan. May nagsasabi pa nga, mangga. Lagi akong nagtatanong, bakit tawag nyo mangga? Ako din naman, mangga. Sana all. Diba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.